Ito naman, di ba? Last time, ginawa natin sino mayaman sa It's Showtime. Okay. Ngayon naman, sa Eat Bulaga. Sige. Siyempre, simulan natin, no? Tito Vic and Joey. Ayan. Sino sa tingin mo yung mas mayaman o pinakamayaman sa tatlo? I-rank mo. Rank mo ba? Rank mo na. Tatlo. Si Joey, yung pangatlo. Okay. Kasi Tito, Vic, and Joey. Bakit? Tama, yung mga guy. Hindi ka umano? Oo, pangatlo nga siya. Ganun na sila. Okay. Tito, Vic, and Joey. Ikaw talaga. So, siyempre, Galing parang ko siya dun, yung naghahanap ng pang... Tsaka lagi siyang lagi siyang nakaka-cancel. Pansin mo. So, baka hindi siya masyadong type ng mga brands, ano? Siyempre, pag kami sinasabi ng bash So, parang siya nasususpense, wala siya sweldo. Oo, pwede gano'n. Tama, Tapos tagasalo din siya, di ba? Tagasalo. Puno siyang magana ng joke. May mga Pero hindi siya main character. Hindi siya main character eh. Parang na siya, gano'n lang siya sa gilid. Wow, mali nga siya. Mali Puro siya. mali sinasabi. Joke lang. So, siya yung tingin. Number 3. Okay. Pangalawa, si Tito Sen. Tito Sen. Dalawa kasi yung role niya artista, tapos Senate President. Big time to. Kasi sa politics, di ka naman basta-basta sumisweldo lang ng Okay. Mayroon pa yung mga side Okay, sabi mo yan, mga side pa yun Sa business Business. Sa business, ikaw talaga. Siyempre, may naipon pa siya, tapos mayroon pang business. Tapos connection, tingin ko marami siyang connection. Nung nag-artista siya, nung kasama niya pa sila Vic Soto, tingin ko nakapag-ipon-ipon din siya dun Okay. So, pangalawa siya sa tingin mo. Oo. So, Senate President or sa Hindi kaya dahil tapos, ang pangalan niya Tito. Siya ka lang. Sige. Number 1. Number 1, Vic Soto na. Bakit naman? Ang dami niyang movie Napanood ba yung Elastic Man? Ayun, tama. Enteng Kabisote. Oo, yan. At yung kung ano pa, marami pa siya. Enteng Kabisote 1 to 14 ata yun. Yeah. Tapos, siya yung number 1 kasi mayroon din siyang asawa na mas bata ng todo-todo. Ayun. Daddy, chill. Talagang hindi ba banatan mo yung mga personal nila, no? Hindi, kasi mo, mayroon siya. Akin din swerte. Kasi sana all. Hindi, nag-ano rin siya sa Pure Gold. Siya, parang owner din siya ng Pure Gold. Oo. Hindi siya yung kasi Pure Gold. Hindi, siya talaga. Hindi kasama. Sige. Mayaman din siya sa sponsors. Ayan. Pure Gold, diba? Parang pag lumabas siya, marami siyang kagad Okay. Kakilala sa brands. Ayun, na-speculate ko lang. Wala naman disclaimer lang Tama, yung tatlo. Tama siya. Si Tito Soto, 500 to 600 million. Magkano ba yung kay Joey? Kay Joey, 400 to 500 million. And then si Vic Soto is 750 to 800 million pesos. Parang sinabi mong Vic Soto, bossing yun, di ba? Kaya siya tinawag na bossing. Oo, bossing. Tapos Itbulaga, walang Itbulaga pagka pang kulang ng bossing yun. Tama. Ayun, ito naman, Jowa Pao, Jose Wally o Paulo. Hindi ko si Wally yung pangatlo. Okay. Hindi, may gold nga si Wally. Iba yung pure gold. Kaya sa may pure gold, ito pure gold. Wala ko sinabi gold, sabi ko Sama ano ugali mo? Talaga dinadamay ako Luma na yun. Si Wally, siguro hindi mayaman din to Hindi ka isipin mo nagkaroon tayo ng yung Aldab. Ang laki ng support niya dun Ngayon, hindi ko naman debunk yung 3. Bakit siya 3? Bakit si Jose? Si Joe? Si paano? Kasi kung consider ko lang, 3 si Wally. Kasi feel ko, mayroon pang mga business yung iba na sa taas. Okay. Joe, ano ba yun? Joe Pao, di ba? Paulo, Paulo yung pangalawa. Tapos, okay. May fashion siya fashion sense, mahilig siya sa fashion. Feel ko may mga kilala siya mga fashion designer. Tapos kasama din siya supporting lagi sa Itbulaga. Yung number 1, si Jose. Bakit? Bukod sa kadikit niya na si Vic. Okay. Parang malaki din yung TF niya dahil marami siyang spill sa Siya yung nagpadadala actually. Magaling siya parang nag-direct siya minsan. Tingin ko siya yung number. Okay. So, ang totoong ranking, pangatlo si Wally. So, tama ka. Tama ba? Gawa nga siya. Alam ko yung nagka-issue siya, parang na-suspend siya ng matagal ng panahon. Na-hold back. Magkano yung net worth niya 80 to 120 million. Pangalawa, si Jose. Pangalawa siya. So, mali ka, nagkamali ka doon. Magkano net worth? 120 to 180. So, long time hosting, matagal na siya sa Itbulaga. And ang number 1 ay si Paulo. Kasi meron siyang beauty, makeup. Cosmetics pala. Cosmetics. So, tsaka may film siya. Nagkaroon siya ng sarili niyang film. May film siya, hindi ko lang maalala. Basta, yan. Ayan, bukod sa Itbulaga. Bukod sa Itbulaga, parang Tapos nag-host siya ng drag race sa Pilipinas. Hindi drugs race iba yun. Iba yun. Drag race. Drag race, okay. Dahil pa niya side hustle, no? Sino mas mayaman? Si Alden o si Maine Mendoza? Naku, mahirap yan Saan ba? Papipili lang ako ng mayaman. Pili ka lang. Ang mayaman si Maine. Okay. Kasi marami siyang branch ng McDo. Yun na agad na imagine ko. Okay. Tapos ang pamilya niya, Kasi Alden meron din na. May sarili din siyang branch. Gusto mo ikaw na mag-direct? Sige. Okay. Tingin ko na si Maine kasi yung pamilya niya may connection na din sa
Sa industry before pa lang. Tapos asawa na ngayon, bago. Bago to lang, si Arjo. Okay. Mayaman din. So parang pag nag-combine naman sila is malaki na yung asset. Pero kahit naman wala si Arjo, mayaman si Min kasi nabuhay sa Aldab yun Napapatayo siya ng maraming branch. Well, si Alden, mayaman din. Tingin ko lang, hindi ko pa ganun kakalam mo yung business niya Pero dami niya sasakyan, tapos dami niyang movie na nagawa. Sa tingin ko lang, mas mayaman pa rin si May. Okay. So, ang tamang sagot ay si Alden Richard. Ay, bakit? Ang net worth ni May Mendoza is 250 to 350 million. Si Alden naman is 800 to 900. Tama yung sinabi mo actually, may movie si Alden. Okay. Si May Mendoza wala. Mas malaki talaga kitaan sa movie kaysa sa Malaki McDo. Tsaka meron din siyang mga branch ng nakakalam ko, McDo or fast food. May passport din siya. Si Alden Mendoza tuloy. si Alden Richards. Alden, okay. Tsaka siya yung may-ari nung yung, di ba sa SM, yung may mga EV. Electric cars. Oo, siya may-ari nung Alden Richards. Tama. Isip din ako Pakan mo to. Siya yung charger. Alden Richards. Alden Richards. Si Alden pala. So, dalawa Yan yung na. mga business siya and gaming ventures, etc. So, mas mayaman siya compared kay me. According sa Google, ang galing naman. Kaya AI. talaga mag-AI. Google. Next, si Alan Kay o si Ryan Agoncillo. Si Alan Kay mayaman. Bakit? May community bar siya Tapos, parang siya na yung... Wala pang vice ganda. Nandun na siya Ibig sabihin, nakapag-ipon na siya from long time ago. Hanggang ngayon, existing pa yung comedy bar niya. Okay. So, sino ba yung kalaban niya? Si Ryan Si Agoncillo. Ryan Agoncillo naman, although may movie, Meet Bulaga. Si Alan Kay din naman, Meet Bulaga, tapos may Yes, tingin ko lang, mas mayaman si Alan Kay. Sige. So, ang tamang sagot ay si Ryan Agoncillo. Ayan, bakit? Well, si Alan Kay kasi, sabi mo, totoo yan, meron siyang comedy bars. Nag-host na rin siya matagal na. Pero kapansin mo, hindi siya ganun ka mainstream Lately, parang lately, hindi ko siya masyadong napapansin Parang more on behind the, siya Mga nag-direct na siya sa likod. Samantalang si Ryan Agoncillo, since nga ay may asawa siya, ang asawa niya si Juday. Pag pinagsama yon, Pag pinagsama yun. hindi, pag ang pagkasal ka, isang entity na lang kayo Oo nga. Oo. So kasama yun. Di ba? Parang pamilya, parang ganun. Hindi. Ang pamilya, iba yun. Ay, ba yun? Pagkasal kayo, parang pinagbiyak na bunga kayo. So, pinagsama yung network. Akala ko pinagsama, isa-isa lang to Hindi. Sige. Magkano net worth? Logic yun. Si Jude, ang ni Alan Kay, 200 to 300 million pesos. Si Ryan naman, 300 to 400. Lamang siya ng 200. 1 to 200. So, since nga, sabi ko nga, is si Ryan ay asawa ni Juday. Susunod nagbubuhat. Siguro si Juday. Kasi pag kinasal guys, pag kinasal kayo, isang entity na lang kayo.